ano binaha ang kanyang kanyang binaha po ang kanyang Baguio. Imagine niyo yun na Baguio, binaha. 'Di ba? Napakatindi, no? Bundok-bundok diyan Pero magtataka ka na diyan na ganyan po. Grabe ang baha. Yung kapabayaan nitong si Benjamin Magalong, mukhang mukhang kitang-kita ang kanyang kapabayaan dito. Ng bahay sa barangay Gisad Surong sa Baguio City. Okay, eto. Ayan. 3 ang patay ng matabunan ng landslide ng bahay sa barangay Gisad Surong sa Baguio City kagabi. At para po sa update, kausap po natin sa linya ng telepono si Mayor Benjamin Magalong. Magandang umaga, Mayor Benji. Magandang umaga po. Good morning. Good morning, Sir Ed. Good morning, Ma'am Angela. Good morning po sa ating mga listeners. Mayor, pa-update lang siguro kami muna dun sa search and rescue operations dun sa inyong ground zero. Well, ongoing pa rin ngayon. 12 individuals ang apektado, 2 bahay. At 7 na yung extracted. Out of the 7, 4 yung may vitals. Yung 3, wala ng vitals nung na-recover sila. So, meron pang 5 missing. And we have about 150 rescuers ngayon na nandun pa sa lugar. Sa ngayon po ba, marami pa po bang mga residente po sa inyong area ang humihingi ng tulong pagdating po sa paghahanap ng kanilang mga kaanak? Well, karamihan naman ng mga na-apektado, nandun na rin sa paligid nila yung kanilang mga kamag-anak. Nakausap ko na rin yung mga kamag-anak nila kahapon. Kagabi pala. Kanina madaling araw pala. Well, Mayor, kumusta po namin yung ibang lugar ninyo dyan sa Baguio City? Kasi, a lot of people don't realize na yung Baguio kasi up and down yan. So, may mga lugar talaga na bahain dahil mababa. Well, yung mga baha naman dito, caused by landslide, dabarhan yung mga kanal. So, ang baha is hindi ka anong concern dito, Sir Ed. Except for dun sa City Cap na meron naman kaming napakalaking tunnel doon. Basta importante, hindi lang nababara ng basura. Hindi magkakaroon ng flooding. Ang talagang problema rito is the soil erosion at yung mga trees na fallen trees. We counted about 43 na yung mga fallen trees na accounted namin. Okay. Kamusta naman po, Mayor, yung mga residente po? Ilan po sa kanila ang nasa evacuation center pa rin? Well, we have about 40 families ngayon ang nasa evacuation center. That is about 177 individuals. Pero ang mga apektado talaga na families lahat, humihingi ng tulong is around 75 families. Mayor, ano po ba yung parang pinaka-plano po ng LGU po ninyo? Kasi kanina tinanong din po namin ito sa OCD. Parang wala namang plano po medyo marami rin po nga naitalang nasawi dahil nga po sa landslide. Marami pa rin po bang mga residente po ang nakatira sa mga landslide prone areas na hindi pa po nare-relocate? Well, napakarami kasi alam mo, Mama Jera, pag tinignan mo yung Baguio, siguro mga 80, 82, 85% hazard areas. Kasi nga, there are only 2 cities in the entire country na nabigyan ng approval na pwedeng magtayo ng structure beyond the 80-degree slope. Baguio City and Cebu City. Kaya ang nangyari ngayon sa Baguio, talagang ang dami talagang mga nakatira sa mga slopes at sa mga hillside. Kaya yun na rin, isang peligro na rin yun. At kung titignan mo yung mapa ng NGB, talagang 80 to 85% pulang-pula ang Baguio City. Mayor, sorry, medyo may iba lang ng konti. Just to recall, kasi around a year ago, nag-uusap tayo, kayo po yung nagbulgar talaga ng mga anomalya dun sa, actually, di lang flood control Everything from rock netting, down to cat's eyes, down to yung mga barrier sa kalsada na pinagkakita ng ilang mga opisyal. Hindi lang ilan apparently, ng mga opisyal ng gobyerno. Of course, now yung usapin has been for the past year, flood control projects. But I suppose that's only a small part of the corruption issue that you were trying to talk about as early as last year. How big an issue pa are we supposed to be digging up, do you think? How much do you think we've already dug up and how much do you think we still have to dig up? Well, konti pa lang. Kung titingnan mo yung mga kasong na-file, Sir Ed, kakaunti pa lang
Correct me if I'm wrong, pero sa nabilang ko lang sa NBI, wala pa yatang 100 yung kasong na-file nila, Tapos sa PNP siguro, sabihin na lang natin siguro mga 150 cases to 200. So we're just talking about 300 cases versus yung total number of perceived na anomalies since 2016. That's about 200,000 cases. And out of that number, 30,000 ang mga flood control. Potentially 30,000 ang anomalya flood control. So, yung iba, nandun na sa rock netting, nandun na sa mga cat's eye. Ang dami pa, road safety devices, solar lamps. Yung pa yung mga kalukuhan niya sa mga infrastruktura, sa mga kalsada, sa mga FMR. So, wala Kumbaga, tip of the iceberg pa lang ang baka wala pang tip of the iceberg na yung nagagalaw natin. Ganun ka bagal yung investigasyon, Sir Ed. And I think yung mga nakakason pa lamang. Nababagalan pala itong si Magalong sa investigasyon. Katulad niyan, itong mga katulad nitong sila Alan Peter Cayetano. Di ba? Agaw sila ng agaw sa liderato ng Senado. Kasi kaya pala sila nangaagaw ng liderato, kaya nila inaagaw ang Senate Presidency at ang Blue Ribbon Committee kasi sangkot pala sila sa pagnanakaw. Diba? Malalaman-laman natin kay Ping Lacson, eto pa lang si Alan Peter Cayetano, matindi ang ginawa sa Taguig. At nakipag-collab pa ito sa mga Diskaya noong siya ang kongresista ng 1st District ng Taguig para sa mga proyekto. Kita nyo, na booking. Flood control project, ginawang reclamation area, ginawang yung gilid ng Laguna Lake, tinambakan ng lupa. Labang na congressman Doon talaga nagbabagal. Bakit? Sa halip na tuloy-tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson, ginulo nila. Ginulo nila Senado. Bakit? Malapit na mapipinpoint na Di ba? Pinapapirma nga si Marcoleta, pinapapirma sa committee report yung mga ibang senador, ayaw pumirma. Bakit? Mapipinpoint na ang mga kurakot at mga nakinabang sa flood control, kasamahan din nilang senador. Mga DDS pa. Wala pang 100 so far. Wala pa ho, Sir Ed. Frustrating at very disappointing. Na senator pa lang yung nagagalaw, yung mga congressman, wala pa. Kaya pangiti-ngiti pa lang sila. Yung iba nga sa kanila, nandiyan pa yan sa impeachment na prosecutors. Sir, huling tanong lang. As far as you can tell, as far as you know, patuloy pa rin ba yung ganyang kalakaran? Bumalik na naman yung sa kanilang insertion, Sir Ed, Ma'am Angela. Nakuha na uli nila yon. Bumalik na uli. Nakuha nila uli yung kanilang mga pork barrel. Ayan. Ayun nga, si Congressman Swansea nga, kinocomplain niya na siya yung pinakamalaking insertion ngayon. Maangal yung ibang mga congressman dahil 1-0 equitable yung distribution daw ng mga pork barrel niya. Nasa kanila ulit, nakuha uli nila yung kanilang mga scholarships sa CHED, sa TESDA. Pati nga, kaya nga na-delay yung construction ng mga school buildings kasi pinakialaman uli nila. Okay, mukhang mahaba pa kwentahan, sir. Sir, we'll get back to you siguro on a non-disaster day, but maraming salamat for joining us this morning. Maraming salamat po, Baguio City Mayor Benjamin. Kita nyo, nagpakawala na naman ng issue si Magalong. Tapos, wala na namang ebidensya. Wala man lang pinakita nga ebidensya na siya merong katibayan sa kanyang mga binibintang na naman. Kaya ang ginawa po ngayon ng isang kongresista, sinoplak siya. Sinoplak siya kasi, teka, magbibintang ka ng ganyan, wala ka namang ebidensya. Po kung sino ho yung mga House impeachment. Mayor, pangalanan niyo po kung sino ho yung mga House impeachment prosecutors na sinasabi po ninyo na sangkot dito po sa mga insertions sa atin pong budget kasi tatlong bagay. Una, yung pong ipinasang budget for 2026, no? Ang sabi ho ng Palasyo, Kongreso at Senado, wala pong insertions po dito. Pangalawa, walang insertion. Saan galing yung chismis na to ni
Magalong. 'Di ba? Magbibitaw ng intriga para hindi masilip ang korupsyon niya doon sa Baguio. O kamusta na yung parking area na tinayuan ng yung parking building na yung car park ang nilagay tennis court para mga mayayaman lang maglaro. Sa halip na basketball court ang ilagay, tennis court. Na napakakunti lang ng makikinabang. O yan bang car park na yan, napapakinabangan na ba? Okay na ba? Cleared na ba sa sa corruption niyang car park na yan? Nagawa ng mga diskaya? Dalawa, ngayong araw pa lang po itinurn over ng ehekutibo sa Kongreso yung pong National Expenditure Program for Kakabigay nga lang ng DBM kay PBBM. Kanina lang yatang umaga. Kabibigay lang ng DBM kay PBBM. Tapos nilagyan na kagad ng kulay nitong si Magalong. Sa totoo lang nakasubaybay tayo sa mga binubunganga ni Magalong. Yung 30-30-30, yung 7-7-7. Wala pong nangyari. Yung mga pinagbubungangan niya noon, meron ka bang nakasuhan, Magalong? for 2027. Ang may absolute control over the net ay yung ehekutibo, hindi po mga kongresista at mga senador. Ikatlo, wala pa hong mga deliberasyon. Yung pong House Committee on Appropriations. So papaano magkakaroon ng pagkakataon ang mga House impeachment prosecutors na pakialaman mag-insert sa budget po na ito? Nagpakawala lang ng intriga si Magalong para yung kapabayaan niya doon sa Baguio City ay mapagtakpan. Kita nyo yung rock netting. Hindi niya binabanggit. Mga DDS ang gumawa niyang rock netting na yan DDS congressman. Wala siyang binabanggit. Nagbitaw lang siya ng intriga para mapagtakpan yung kakulangan niya at kapabayaan niya diyan sa Baguio. At tingin ko yung ganito pong naratibo ay nagsisilbi doon po sa interes ng pangalang Pangulo. Ito po ay hinihiling na wasakin ang kredibilidad ng prosecution, but we will not be swayed, we will not be distracted. We are focused on the work at hand to convict the Vice President. Tingin ko mas mabuti po na tugunan po ng atin pong mabuting mayor ng Baguio City yung pong seryosong mga usapin na kanila pong kinakaharap dito po sa nagdaang pong mga resulta na habagat po sa kanila. Ngayon, Mayor, pangalanan niyo po kung sino. diba, yun ang pagtunan mo ng pansin, yung lugar mo na sinalanta ng matinding landslide, baha, ang tindi ng mga nasira, may mga namatay. 'Di ba? Babanat ka ng nakuha na nila yung pork barrel nila, may mga insertion na naman. Diyos ko, wala pa ng budget deliberation, paano nagkaroon ng insertion? Kaya ito, maliwanag, si Magalong, ano lang to, bunganga lang, chismoso lang. Huling-huli na si Magalong gumagawa lang ng issue para mapagtakpan ng nangyayari sa Baguio. Yung pagiging inutil niyang mayor sa Baguio. Alam pala niyang hazard, 80% o 85% ng Baguio. Bakit pinapayagan yung magtayo ng bahay dyan sa mga hazard area na yan? Tapos pagdating ng ulanan, magkakaroon ng landslide. Diba? Inutil yun. Pagiging inutil yan na mayor. Kainutilan niya nga ginagawa ni Magalong na alam niya yung nangyayari sa Kongreso. Insertion na wala pang budget deliberation. Alam niya kagad. Pero hindi niya alam kung paano ililigtas sa kapahamakan ang mga taga Baguio City. Hindi niya alam kung paano niya sosolusyonan
na sa mga darating na bagyuhan, habagat, walang mapipinsala, walang mapeperwis yung taga-Bagyo. Inutil. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue na warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa racketeering. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang racketeering according to the mayor, pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayun. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong racketeering. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue. Wala pa rin nakakasuhan. Nitong naging ano yan, nakuhang advisor ba ng ICI? Wala rin. Wala rin silbi. Puro bunganga lang. Tapos magulat-gulat tayo dun sa mismong lugar niya nagkaroon ng landslide ng racketeering. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang Puro ang bunganga. alam at pamilya. Diba? Puro bunganga eh. Tong Magalong na to eh. Sa totoo lang, tagal na nang nagbubunganga, walang napatunayan yan. 2022, 2023, 2024, bunganga ng bunganga. Patungkol sa mga korupsyon. Pero yung korupsyon ni Digong, hindi siya nagbubunganga. Diba? Panahon ni Digong, ang daming korupsyon, ba't hindi yan nagbubunganga? Ang daming naging biktima ng EJK, ba't hindi yan nagbubunganga? Ano yan? Isang way ba yan ni Magalong para ma-divert yung issue na naman sa umaniya corruption ng flood control at etong impeachment ni Sara Duterte ay mabaling ang atensyon. Diba? Abay, ito pong biglaang pag-atake ni Magalong sa House Prosecution Panel ay isa pong desperadong diversionary tactic upang pagtakpan ng mabibigat na ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginagawa niyang smoke screen ang paninira sa mga mambabatas upang ilihis ang atensyon mula po sa nakakahiyang iskandalo ng 612.5 million confidential funds at ang pagbisto sa mga peking resibo at beneficiaries ng OBP at DepEd. Ang mga matitindit pong ebidensya sa impeachment na pilit pong tinatago, gipit na po yung kampo ni Sara Duterte sa impeachment. Dahil nga sa mga sumusunod po na revelasyon, kaya pumasok na naman tong si Magalong bilang tagapagtakip ng issue.
Diba, kung meron pong ghost project, nung panahon ni Digong, meron ding mga ghost name. Nabisto po dito sa impeachment na ginamit po ang mga kaduda-dudang pangalan tulad po ng Mary Grace Piatos, Milke Secuya, Kokoy Villamin, sa mga acknowledgement receipt upang i-liquidate po itong milyon-milyong pondo na naubos lamang sa loob ng 11 araw. At ang matindi po dito, alias lang to alias lang, pero bakit may pirma? Ano yung alias din yung pirma? Diba? Alam niyo po yung mga pangalan na lumabas dyan? Lalo yung may Bacon, may Kamote, J. Kamote, ganyan. Ang ano yan mga pangalan ng mga parang mga badingan nagpapangalan. At meron nga pong isang vlogger na dating tauhan ni Sara, ang posible daw po na yan daw po yung mga nagpangalan diyan. Sa ano na yan, sa mga kila Mary Grace Piato, sa J. Kamote, Owishi McDonald. Magtataka ka dyan gawa lang yung pangalan na yan, pero may pirma. Pinapirmahan nila. Diba? O, Pampano. Yun nga, Ate Bergie, may Pampano, may Queso, tapos may Estrada pa, may Escudero pa. Imagine niyo yun, yung ganong pangalan. Diba? Kaya ito si Benji Magalong, inactivate na naman nila para magbunga nga patungkol po dito sa flood control. Pero etong si Benji Magalong mismo, wala pong napatunayan sa lahat ng kanyang mga sinabi noon pong ito ay umano'y nag-iimbestiga patungkol po sa flood control. Wala pong nagawa yan, wala pong nasabi yan, wala pong kahit isang napatunayan yan sa mga kinuda niya, wala po. Tingin ko ganyan ginagawa ng mga DDS Ganyan ginagawa nitong katulad ni Magalong. Magkukukuda para mapagtakpan ng sariling korupsyon. Katulad niyan, si Alan Peter Cayetano, kuda ng kuda, turo ng turo, ng umano'y nalalaman niyang korupsyon. Pero, diba, magugulat tayo, siya pala may korupsyon doon sa Taguig. Wala nga talagang ghost project. Bakit? Kasi 4 na beses napondohan yung proyekto Talagang hindi magkaka-ghost project. Ngayon, ang nangyari, ghost budget. Diba? Kaya ito si Magalong, kita nyo, nagbaha sa Baguio, kumuda. Bakit kaya? Ano kinakatakutan itong si Magalong? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Thank you po sa inyong pagsama at thank you po sa lahat ng mga tropa pips natin na nanood ngayon. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Moma chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po. Mamaya po ulit, babalik live po tayo mga 2:30. Thank you po, Ate Bergie. Ate Jonah Briguera, salamat po. PMA Zereza Force, hello po. Kuya Kurimao, ayan, thank you. A. Valdez Violeta, Willie Reyes, ayan, thank you po. Kuya Tommy Fishing, ayan, salamat po. Mamaya na lang po ulit. Ingat po kayong lahat dyan.